So what's up? It's me, JR Navea. Welcome back to Automatic here. So ngayon mga idol konting lang no, nagpalit na rin kasi tayo ngayon. O hindi pala ngayon kasi nag-vlog ako ngayon. Nagpalit na tayo ng ng bushing ng ating Honda Click. At grabe yung pagpapalitan ng bushing. Actually hindi naman, pero yung pagbaklas at pagbalik yun ang medyo grabe. Grabe oh. Bago ang lahat, gusto ko muna kayong impatahan na mag-subscribe sa ating channel. Yan, Automatic Rider lang. Click nyo na yung notification bell para kapag nag-upload tayo ng kahit anong video, is either short or itong long video, ma-notify kayo. Isa kayo sa unang makakapanood ng video natin. Shout out Hank Additive, syempre number 1. So kung unahin niya palagi Hank Additive sa mga chin mount natin. Hank Additives lang ang ginagamit natin. And also pati yung helmet holder na nasa bahay. Meron tayong 4 na pirasong helmet, dalawa kami ni OBR. Doon namin nilalagay yung aming helmet pagka hindi ginagamit. Siyempre, diba maganda kasi merong ganon kasi hindi pa kalat-kalat yung helmet. Dati kasi nakapatong lang kung saan yung helmet namin. Ngayon, yun. Mas maganda pang tignan. Parang dagdag design sa bahay. So, ito na nga, paliwanag natin yung nangyari sa atin dito sa may yung pagpapalit ng bushing itong Honda Click natin kasi hindi pala biro kasi nung nanonood ako syempre sa YouTube kung paano pinakamadali talaga kapag meron ka talagang puller. At first tagal ko bago makahanap talaga ng merong kaya. Then meron dito sa amin na malapit, hindi ko na sasabihin kung paninong shop. Meron dito malapit, ang sinabi 700 daw kasi daw parang nagbaba daw ng makina. Okay na, sige, okay lang naman. Siyempre, may iba kasi nag-offer na 500 lang. At kilala natin, yung talagang pinakamalapit sa amin. Nung una kasi tinanong ko siya, sira pala yung sira daw yung kanyang puller. Bumili na siya ng bago. Ayun, hindi natuloy. Natuloy na sa kanya, 500 lang. Yung nilagay natin na bushing ay hindi siya genuine na Honda Click parts. Pero pinalagay ko pa rin. Kasi ito ay genuine. Kasi ay genuine na Kymco part. So, di ko alam kung anong motor ng Kymco. So, mura, syempre 300, dalawa na 'yon. 150 isa. Sa isang pack yun, naka-isang pack siya. 300 pesos, dalawa na yung laman. Pero kapag yung genuine na Honda, I think nasa 300 plus, 350 yata. Iba-iba yung presyo pero ganun, 300 pataas hanggang 400 ang isang peraso. So, siyempre, hindi mo po pwede na papalit ka ng paisa-isa. Yung isa luma, yung isa bago. Parehas mo na para pantay. Pinasabay ko na rin, nagpalagay na rin tayo ng bagong rubber link. So, yung rubber link ko, sa totoo lang, okay pa. Wala namang problema pa doon. Yun lang, bushing lang, magayawang lang talaga. Yun lang naman nung bala ko. Pero dahil tatanggalin naman yung swing arm, sinabay ko na. Kahit okay pa. Pinasabay ko na yung pero syempre, wala naman yatang ibang kapareha yung sa Honda Click ng rubber bushing. O rubber bushing, rubber link pala. So genuine na Honda yung rubber link pa rin natin. Actually yung pagtatanggal wala naman din problema. Dapat alam mo lang kung ano yung dapat babaklasin bago mo matanggal. Yung yung pinaka swing arm, yung side skirt, dalawa parehas, pati yung ilalim. Yun lang ang tatanggalin nyo. And then open, tsaka pala tambucho rin pala. So kapag natanggal na yung 4 na yon, pwede mo natanggalin yung yung mga ehe. Ayun, pagkatanggal na pwede mo na mabaklas yung pinaka bushing tsaka yung rubber link.
So, sa ganun, madali lang eh. Babaklas lang naman eh. Pero again, dun nga, sa pinanood ko, mukhang hindi naman siya, kasi mag-isa lang yun eh. Mukhang hindi naman siya nahihirapan talaga dahil may mga gamit siya, kompleto gamit. Walang problema siguro sa ibang shop. Pero kaya naman nilang tanggalin, pero mahirap na talaga yung pagbabalik. Nakano ako nung kala ko kamay na nakalaylay. Papatingin ako. Doon talaga sila nahirapan. Lahat ginawa nila, binuwat-buwat yung mga yung likuran, angle yung shock. Hindi nila may tapat ng maayos yung Layo, lumayo. Kayo muna. Gigil. Nakakatakot. Kasi wala naman ako nararamdaman vibration. Wala naman. Alright.